Sarap sa tenga, support po talaga kami sa inyo ni Daddy. Sa kanya po kita unang napakinggan. Roel Martin po ang name niya. Sana mapansin po kasi nagtatrabaho po kami. Ikaw palagi ang pinapakinggan. Kaya simula ngayon, naniniwala ako sa mga elemento. Masayang masaya po ko kasi kahit saan ako lugar na magpunta, mas inuuna ko pong gumalang sa kalikasan. Shoutout para sa'yo Mark Aquino Martin at shoutout din sa'yo Roel Martin. Napakaganda ng mensahe. Pagkunan natin ng aral yon mga kabayan kung sakaling pupunta tayo sa mga nature or kahit saang lugar pa yan mga kabayan, respeto natin yung mga lugar na napupuntahan natin. Ulitin natin dulo, Ruby. Irespeto natin yung lugar na napupuntahan natin. Para sa ibang mga kabayan na gusto magpa-shoutout, i-comment nyo lang ng paulit-ulit or kung may mga gusto kayong ipabati, shoutout ko yan at babatiin ko yan sa susunod na video. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Julio. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Nakatira sa bundok na bahagi ng probinsya itong si Julio. Ang pangunahing ikinabubuhay, pagtatanim ng tabako, pagmamay-ari ng ama ang taniman. Kaya naman inaral ng binata ang mga pamamaraan para mapalago ang taniman. Sekundarya lang ang tinapos ng binata, kaya wala itong mahanap na trabaho sa syudad. Minabuti na lang ni Julio na manatili sa kanilang lugar upang mapagyaman ang kanilang kabuhayan. Bata pa lamang, ito na ang nakagisnang gawain ni Julio. At bilang gantimpala, sa tuwing mag-aani, binabahagian ni Mang Zacarias ang binata ng kaunting halaga upang mabili ang mga pangangailangan. Ngunit sa halip na gastusin sa mga walang kwentang bagay, iniipon nito ang pera na binigay ng ama. Kalaunan, ibinili ng kalabaw na gagamitin sa pag-aararo. Dito napatunayan ni Mang Zacarias na may pagmamalasakit sa kanilang kabuhayan si Julio. Kaya napagpasya nito na ihabilin sa binata ang buong lupain. Hindi tayo mayaman, Julio. Ang tanging iiwan namin sa iyo ng nanay mo, etong lupa. Sa nakikita ko, alam kong hindi mo papabayaan ang ating taniman kung sakaling mawala man kami. Wika ni Mang Zacarias. Si tatay naman kung magsalita akala mo namamaalam na. Kahit hindi niyo po sabihin sa akin, ingatan ko po yung lupa na pinaghirapan niyo. Eto na lang po ang meron tayo. Masaya ako sa ganitong buhay. Pag-uusap ng mag-ama. Ang hindi alam ng binata, may malalang sakit si Mang Zacarias. Hindi lang ito nagsasalita sama dahil alam niya kung ano ang magiging reaksyon ni Julio. Isang araw, nagpasama si Mang Zacarias para maglakad sa kanilang taniman. Tay, dulo na po ito ng taniman . Ano pong gagawin natin dito at saka, hindi ba kayo napapagod sa paglalakad? Simula ng bata pa ako, nilalakad ko na ang tanimang ito mula sa bahay natin hanggang doon sa sagingan. Sa katunayan, may kaibigan akong doon nakatira. Nagtaka si Julio dahil ang alam niya wala ng bahay sa gawing iyon. Malawak na bakanteng lote ang lugar na puno ng ligaw na saging. Pero tay, wala naman ako nakitang bahay sa lugar na yan. Puro ligaw na saging lang. At saka, sinabi niyo sa akin dati na huwag akong papasok sa sagingan dahil may mga nakatirang aswang. Sana naisip mo na panakot ko lang sa'yo mga bagay na yon. Ang gala mo kasi nung bata ka pa. Kung saan-saan ka nakakarating. Minsan, hinahatid ka na lang ng mga tanod dito sa bahay.
Pero bakit po dito tayo pupunta? May dadalawin nga tayong kaibigan. Kailangan mo siyang makilala kung gusto mong mapalakad ng maayos ang taniman. Teka, ngayon ko lang po narinig yung tungkol sa kaibigan nyo ha. Matagal nyo na po ba siyang kilala? Oo, Julio. Simula pa ng bata ko, magkaibigan na kami ni Silang. Nang mga sandaling yun, narating na nila ang sagingan. Lalong nagtaka si Julio dahil napakasukal ng lugar at walang pwedeng daanan papasok. Teka tay, paano tayo makakapasok sa loob wala naman pong daan? Anong wala? Anong tawag mo dyan? Wika ng matanda habang itinuturo ang maliit na daanan. Nagulat si Julio dahil wala naman ito nang dumating sila. Teka tay, paanong? Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka naghahanap. Minsan, hindi lang mata ang ginagamit para mahanap mo ang isang bagay. Halika na, nag-aantay ang kaibigan ko sa loob. Marahang naglakad ang matanda papasok ng sagingan. Sinundan naman ito ni Julio. Ilang hakbang pa, napalingon ng binata. Nagulat dahil biglang nawala ang daanan. Tay, saan po napunta yung daan? At saka, anong lugar po ba yung pinasukan natin? Masyado kang nag-aalala sa mga nangyayari. Hayaan mo lang. Mamaya, mauunawaan mo din ang lahat. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Walang ibang nakita si Julio, kundi ang nagtataasang puno ng saging at mga damo sa paligid ng mga ito. Maya-maya pa huminto ang matanda. Kinatok ang isa sa mga puno. Tay, ano pa po bang ginagawa natin dito? Tara na. Baka mamaya hinahanap na tayo ni nanay eh. Inakala nito na nag-uulyanin na ang ama dahil kung ano-ano pa ang ginagawa. Ngunit lingid sa kalaman ni Julio na ito na ang tagpo, magiging simula ng pagbabago ng buhay. Huwag kang mag-alala. Alam ng nanay mo na pupunta ako dito. Kilala niya si Silang. Kaya ayos lang kahit gabihin tayo ng uwi. Ano ba naman tong si Silang? Hindi marinig ang katok ko palibasa matanda na eh. Wika namang Zacarias habang patuloy na kumakatok sa puno ng saging. Tay, bakit nyo ba kinakatok yung puno ng saging? Ito ang pinto ng bahay ni Silang. Magantay ka lang at maya-maya, lalabas din ang matandang yan. Ilang sandali nga, nagpakita ang isang malaking pintuan. Katabi ng mismong puno ng saging na kinakatok ni Mang Zacarias. Halos mapatakbo si Julio dahil lumabas sa pinto ang isang napakatangkad na nilalang. May ulo ng kabayo at katawan ng tao. Nakatungkod, napakahaba ng balbas. Ikaw pala, Zacarias. Akala ko, guni-guni ang naririnig kong boses. Teka, yan na ba ang anak mong si Julio? Hindi makakilos ang binata. Halos mahimatay sa sobrang takot. Hindi akalain ng kaibigang sinasabi ng ama ay isang matandang tikbalang. Oo, siya nga. Kanina pa kami dito sa labas ng bahay mo. Ano bang ginagawa mo sa loob? Naggaganchilya? Kahit kailan napakainipin mo talaga, no? Alam mo bang, napakahaba ng pasilyo bago ko marating ang pintuan. Uugod-ugod na ako kagaya mo, kaya mabagal ang kilos. Tara na, pumasok na kayo sa aking munting tahanan. Hindi pa rin maihakbang ni Julio ang mga paa. Nanigas ang panga dahil sa takot. Tinapik ni Mang Zacarias ang balikat ng binata. Anong nangyari, tay? Paano tayo nakapasok sa lugar na to? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre dumaan tayo sa pinto. Naku, Julio,
Ang mabuti pa sumunod ka na lang. Unti-unting nawala ang takot ng binata, lalo pa nang marinig nito na nagtatawanan ang ama at ang tikbalang. Patuloy silang naglakad sa mahabang pasilyo hanggang sa marating ang hapagkainan. Napansin ng binatang mag-isang namumuhay sa napakalaking tirahan ng tikbalang, kaya tinanong nito ang ama. Tay, mag-isa lang bang nakatira dito yung nilalang na yan? Ang nilalang na yan ay may pangalan. Siya si Silang at oo, mag-isa lang siyang nakatira dito. Inanyayaan sila ng tikbalang na maupo. Namangha si Julio dahil napakaraming pagkaing nakahanda sa hapag. Kumain na muna tayo, kaibigan. Alam kong gutom kayo. Sige na, kumuha kayo ng kahit anong magustuhan ninyo. Salamat Silang. O narinig mong sinabi Julio, maupo ka na at kumain. Nagdadalawang isip si Julio sa mga narinig nitong kwento. Hindi po ba ang sabi naman nakakatanda? Huwag na wag pong kakain ng pagkain na bigay ng engkanto kasi baka hindi na makauwi. Kung totoo ang mga narinig mo, edi sana hindi ka na naipanganak. Bilisan mo, kumain ka na dyan. Naupo si Silang sa pagkainan. Nagulat si Julio nang makitang nagbago ang anyo. Isang matandang nakasuot ng magarang damit, may mahabang puting buhok, balbas, ngunit nangingibabaw ang gininto ang buhok sa bandang batok. Siguro naman komportable na ang anak mo sa anyo kong ito. Pasensya ka na, iho, kung natakot ka sa totoo kong anyo. Hindi pa pala ako nakakapagpakilala ng formal. Ang pangalan ko ay Silang. Ipinagkalob ito ng iyong ama sa akin nung una kami magkakilala. Ito ang dahilan kung bakit kami naging magkaibigan. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Ako naman po si Julio. Hindi naman po sa hindi ako komportable pero namamangha lang po ako. Hindi ko akalain na totoo pala yung mga tikbalang. Kung ganon, ito ang unang pagkakataon na nakakita ka ng isang totoong engkanto. Parang gano'n na nga po. Kaya pasensya na din po kayo ha. Kung napadami yung tanong ko. Maya-maya, nagugulat ako eh. Sa totoo lang po, ngayon ko lang naranasan yung mga ganitong bagay eh. Masasanay ka din anak. Dahil simula sa araw na to, palagi mo nang makikita at makakausap si Silang. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Mamaya na. Kumain na muna tayo. Masamang pinag-aantay ang pagkain. Nagpatuloy sa pagkain ng tatlo. Nang matapos lumipat ang mga ito sa hardin, doon ay sinimula ni Mang Zacarias ang mga sasabihin. Julio, ituring mong huling habilin ng mga sasabihin ko. Pagdating ng panahon, lilisanin ko ang mundong ito, ngunit mananatili si Silang. At teka tay, sandali lang, ano bang ibig mong sabihin? Kasama ng lupang iiwan ko sa'yo ay ang pangangalaga ng mutyang ito. Inabot ng matanda ang isang maliit na pulang sisidlan kay Julio. Nang buksan ito ng binata, tumambad sa kanya ang puting bato na hugis puso ng saging. Halos kasing laki ng hinlalaki. Nang hawakan nito ni Julio, naramdaman niya ang kakaibang pintig mula sa mutya. Tay, pwede ba diretsuhin mo na ako? Ano po ba nangyayari? Alam kong mabigat na responsibilidad ang iiwan ko sa'yo. Ngunit wala akong ibang pagkakatiwalaan ng lahat ng ito. Si Silang, pati na rin ang lupain. Lalo na ang kapangyarihang taglay ng mutyang hawak mo. Julio, hindi na ako magtatagal. Kailangan may sumalo ng responsibilidad at ikaw ang napili ko. Hindi lang basta taniman ng tabako ang ipapamana sa iyo ni Zacarias.
kung hindi isang buong kaharian ng mga tikbalang. Hayaan mong isalaysay ko sa iyo ang pinagmula ng lahat ng ito. Nang sa ganon, maunawaan mo, yan ay kung handa kang makinig. Bagaman naguguluhan, pinilit ni Julio na unawain ang sinabi ng dalawang nakakatanda. Handa na po ako makinig. Gusto ko rin pong maintindihan ng lahat eh. At bakit nagkaroon ng ganitong responsibilidad ang aking ama? Tumango si Silang, nagsimulang magkwento. Atras tayo ng maraming taon. Kasalukuyang nagtatrabaho sa taniman ang nooy bata pang si Zacarias dahil sa matinding init. Naisipan itong maupo sa ilalim ng punong saging. Hindi na malaya ng sarili, nakaidlip. Nang magising ang paslit. Madilim na ang paligid. Wala na din ang mga kasamahan sa trabaho kaya dali-daling tumayo si Zacarias para umuwi. Akmang tatakbo na ito nang biglang matalisod sa isang matulis na bato. Nagtamo ng sugat sa tuhod ang paslit. Sa sobrang sakit, halos hindi ito makatayo. Nanatiling nakaupo si Zacarias sa puno ng saging habang pilit na pinapakalma ang sarili. Namitas din ito ng mga dahon ng hagonoy upang ipanggamot sa sugat. Ngunit napakalaki nito na hindi na kayang ampatin pa ang pagdugo. Sa pagkataranta ng paslit, pinunit nito ang damit, ginawang panali. Matapos ay marahang naglakad pa uwi. Hindi pa man nakakalayo ay nawalan na ng malay dahil na rin sa sobrang dami ng dugo na nawala sa kanya. Nang magising ang paslit, nakasandal na siya sa puno ng saging. Isang nilalang ang nakatayo sa harapan. Napasigaw si Zacarias. Ngunit dahil sa natamong pinsala, hindi nito nagawang tumayo. Huminahon ka. Hindi naman kita sasaktan eh. Malaki ang sugat mo sa paa, kaya kailangan mong magpahinga. Wika ng nilalang. Lumayo ka sa akin! Huwag mo akong kainin! Tugon ng batang Zacarias. Hindi ako kumakain ng tao. Pumirmi ka. Lalagyan ko nga ng gamot yung sugat mo eh. Hinawakan ng tikbalang ang paa ni Zacarias. Nilapatan ng dahon. Malamig sa pakiramdam ang dagta ng halamang yun, kaya bahagyang kumalma ang paslit. Unti-unting nawala ang hapdi hanggang sa wala ng maramdamang sakit. Teka, anong ginawa mo sa sugat ko? Bakit biglang nawala yung sakit? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako masama. Nilagyan ko ng gamot ng sugat mo. Pwede mong tanggalin yan bukas ng umaga at siguradong magaling na yan. Sigurado ka? Kasi kailangan ko pang magtrabaho bukas eh. Nagtatrabaho ka, ang bata-bata mo pa. Kailangan kong gawin yun, kung hindi, magagalit sa akin yung tatay ko. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Gagaling na yan bukas. Halika na nga. Sumakay ka na sa likod ko. Ihatid kita sa inyo. Teka, ano palang pangalan mo at saka ano ka ba? Tanong ni Zacarias. Ito ang unang beses na makakita ng tikbalang ang paslit. Kaya hindi niya alam kung ano ang nilalang nakarap. Isa akong tikbalang. Pero wala akong pangalan eh. Hindi ako binigyan ng mga magulang ko. Ikaw ba, anong pangalan mo? Zacarias ang pangalan ko. Nakakalungkot naman, hindi ko alam kung anong itatawag sa'yo eh. Teka, paano kung bigyan kita ng pangalan? Sigurado ka? Oo naman. Hindi naman siguro yun ganun kahirap, di ba? Para sa aming mga engkanto, isang karangalan ang gagawin mo. May kaakibat na responsibilidad ang pagbibigay mo sa akin ng pangalan. Hindi naman siguro totoo yan. Pero simula ngayon, tatawagin kita bilang Silang. Biglang lumitaw ang gintong buhok sa batok ng tikbalang. Nangangahulugan, ganap na ang pagiging tikbalang nito.
Kaunting kaalaman, sa sandaling pagkalooban ng pangalan ang isang tikbalang, nagiging ganap ang kanilang kapangyarihan. Lumalabas ang mga likas na kakayahan, gaya ng likse at bilis. Hindi maunawaan ni Zacarias ang lahat ng ito, kaya balewala sa kanya ang pagbibigay ng pangalan kay Silang. Lumipas ang maraming taon, naging ganap na binata si Zacarias. Dito na pinagkalob ni Silang ang mutya ng saging. Ang kapangyarihan ng mutya na ito ay bibigyan ka ng swerte. Pero bilang kapalit, magiging tagapangalaga ka ng isang kaharian. Ang buong lupaing ito ang tinutukoy kong kaharian. Nakatali ako dito at makakalaya lang ako sa oras na mag-alay ng sariling buhay. Para sa akin, pero ayokong gawin mo yun eh. Kaibigan kita at ayoko mawala ka. Pero teka, paano ka nakatali sa lugar na to? Dahil sa isang sumpa. Tinalikuran ko ang aking mga magulang. Piniling mamuhay sa mundo ng mga tao. Kaya sinumpa nila ako na habang panahong mananatili sa mundo nyo, sa oras na bumalik ako sa mundo namin, mamamatay ako. Mukhang mas mahirap ang kalagayan mo ah. Ganito na lang. Manatili ka dito, tatanggapin ko ang alok mo. Ako magiging tagapangalaga ng kaharian. Teka, kung kaharian ng tikbalang ang lugar na to, bakit walang palasyo? Hindi mo makikita ang palasyo dahil nakatago ito sa mata ng mga tao. Pero sige, ipapasilip ko sa'yo. Hinaplos ni Silang ang mga mata ni Zacarias sa isang iglap. Nakita nito ang malaking kaharian ng mga tikbalang. Ngunit sandali lang din ito dahil kaagad ding nawala ang magarang palasyo. Namangha si Zacarias. Ito ang naging simula ng panibagong buhay. Balik tayo sa kasalukuyan. Dahil sa kwento ng matandang tikbalang, naunawaan ni Julio ang lahat. Hindi ang responsibilidad ang ipinasa ng ama, kundi ang mismong pakikipagkaibigan nito kay Silang. Nauunawaan ko na po, tay. Buong puso ko pong tinatanggap ang responsibilidad. Salamat, Julio. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka papabayaan ni Silang. Tinignan ni Julio ang matandang tikbalang, nakaramdam ng matinding awa. Hindi ba maraming taon ka nang nananatili sa lugar na to? Sabihin mo sa akin, gusto mo bang makabalik sa kaharian nyo? Matindi ang kagustuhan kong makauwi sa amin para humingi ng kapatawaran sa aking ama. Ngunit kailangan mamatay ang taong may hawak ng aking mutya para makalaya ako sa sumpa. Kung iniisip mo yon, wag mo nang ituloy dahil hindi ako makakapayag. Ayokong sayangin ang buhay mo sa isang walang kwentang kagaya ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, hindi ka walang kwenta. Hayaan mo, tandang Silang, nandito naman ako eh. Hindi ka mag-iisa. O siya, mukhang oras na para umalis. Silang kaibigan, masaya kong nakita ka sa huling pagkakataon. Maraming salamat, Zacarias. Hindi kita makakalimutan. Tumuloy na ang dalawa palabas ng tahanan ni Silang. Ngunit para kay Mang Zacarias, ito na ang huling pagdalaw sa kaibigan. Dahil matapos niyang ipasa kay Julio ang mutya ng saging, hindi na siya muli pang makakabalik sa lugar na yon. Ilang araw pa ang lumipas. Tuluyan nang namaalam si Mang Zacarias. Balot ng kalungkutan ang buong mag-anak. Binalita din ni Julio kay Silang ang pagkamatay ng ama. Tahimik na nagluksa ang nilalang sa pagkawala ng nag-iisang kaibigan. Araw-araw pinupunta ni Julio ang matandang tikbalang para pasayahin. Ngunit napapansin ng binata, tila lalo itong nalulugmok. Tandang Silang, nauunawaan ko. Hindi ko kayang puna ng pagkawala ni tatay. Pero nais kong ipaalam sa inyo na palagi ako nandito. Salamat, Iho.
Unti-unti ko nang nararamdaman ng panghihina. Mukhang susundan ko na sa kabilang buhay ang kaibigan ko. Huwag ka magsalita ng ganyan, Tandang Silang. Hindi ka pa mawawala. Sana nga, Julio. Ngunit ito ang kapalaran ng lahat ng nilalang, maging kaming mga engkanto ay may kamatayan din. Pero ayos na din yun. Dahil sa wakas, makakalaya na ako sa aking sumpa. Kung sasabihin ko sa iyong handa kitang palayain, maniniwala ka ba? Alam kong hindi ka nagsisinungaling at hindi ka rin marunong magbiro. Kaya syempre naniniwala ako. Pero wag mo sanang seryosohin ang sinasabi mo dahil hindi kita mapapatawad. Hindi na nagsalita ang binata. Kumuha ng patalim sa kanyang bulsa. Inilapag sa lupa ang mutya. Itinutok ang kutsilyo sa leeg. Kaibigan, nais ko makabalik ka sa iyong kaharian. Sa huling sandali ng iyong buhay, ipinagkakaloob ko ang buhay ko para matupad ang kahilingan. Hindi na nagawang pigilan ni Silang ang binata. Ginilit nito ang sariling leeg. Bumuhos ang dugo sa lupa at ilang sandali, bumukas ang lagusan papunta sa kaharian ni Silang. Lumabas mula dito ang dalawang matandang nilalang, isang babae at isang lalaki. Ito ang mga magulang ni Silang na nasa anyong tao. Sa wakas, sa loob ng maraming taon, nakahanap ka din ng isang tao na handang magbuwis ng buhay para sa iyo. Napatunayan mo na hindi lahat ng tao ay makasarili, kaya binabati kita, Silang. At dahil nagtagumpay ka, maaari ka nang bumalik sa ating kaharian. Pero paano ang taong to? Ibinuwis niya ang sariling buhay para sa kalayaan ko. May gantimpala ang katapatan, Silang. Halika na, nag-aantay ang ating mga kalahi. Salamat, Ina, at patawad, Ama, kung tinalikuran ko kayo. Huli na ang lahat para bumawi sa aking pagkukulang. Patawarin niyo po ako. Pinapatawad kita, Silang. Halika na, umuwi na tayo. Pagpasok ni Silang sa lagusan, biglang huminga ng malalim si Julio. Nawala ang sugat sa leeg. Muling nabuhay ang binata. Ang huling tanawing nakita nito, ang mukha ni Silang na nagpapaalam sa kanya. Maraming salamat, kaibigan. Hindi mapapantayan ang iyong katapatan. Habang buhay ko itong tatanawin. Ito tanggapin mo bilang alaala ng ating pagkakaibigan. Inihagis ni Silang ang mutya pabalik kay Julio. Matapos ay sumara ang lagusan. Matapos nun, hindi niya na naramdaman ang presensya ni Silang. Hindi na rin nagpakita ang maliit na daan sa gitna ng sagingan. Bagaman hindi na nito nakitang muli si Silang, nananatili ang alaala nito sa kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng sariling pamilya si Julio. Nanatili sila sa lupain ng kanyang ama, kung saan nagsimula ang lahat ng kwento. Nang minsang binigyan ng kanyang ama ng mutya ng saging at magkaroon ng isang kaibigan na tikbalang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Igoy. Taong 1999, Surigao del Norte. Ayon sa lumang kasabihan, mag-ingat sa paglilihi sa batang pinagbubuntis. Ito ang nangyari kay Igoy matapos lumaki na parang mukhang unggoy. May kalakihan ang mga mata. Malaki ang ulo, pango. Malaki ang bibig, mabalahibo, at tila ba mukha na talagang unggoy. Dahil likas sa mga tao ang humusga, tampulan ang binata mula noon hanggang sa ngayon.
Walang salitang maririnig mula kay Igoy. Tahimik na tinatanggap lahat ng pangungutya, husga at pangaapi. Habang lumalaki, naisip ni Igoy na hayaan na lamang ang mga ito hanggat hindi siya pinapatay. Wala silang maririnig na reklamo. Unggoy! Nasaan yung lolo mo? Hindi niya na sinuli yung karet na hiniram kahapon Aba, kapag manghihiram, dapat kusang pupunta sa tahanan. Isuli ng maayos. Ako pa tong nahihirapang maghanap ako na nga nagpahiram. Nagpapagapas pa po ng talive si Lolo. Sasabihan ko po kapag nakabalik. Sandali nga. Alam mo habang tumatagal nagiging unggoy ka talaga no? Pinagli ka yata sa ikugan Ang kaso, kinulang ka sa tangkad at laki ng pangangatawan, bansot ka pa. Para kang sili na tinanim sa tag-init. Kapala, hindi ka ba sasama sa pangangaso ng grupo mamayang gabi? Kinontrata ako ng mga tambay. Malaking halaga ang nakapatong sa bawat ulo ng mauhuli. Wala po akong planong sumama. Siguradong tatawanan lang ako dun Ang malala pa gagawing pain. Mukha ka kasing daga. Sobrang liit kaya napagkakamalang pain. Hindi ba naging matagumpay naman yung unang operasyon? Kumagat sa patibong yung hinuhuli kasi ikaw yung pain. Pangit! Kung wala na po kayong sadya, maiwan ko na po kayo. Pinagsara ni Igoy ng pintuan ng kausap. Dinig na dinig ng binata ang pagdadabog nito. Nabutas pa ang bubong sa pagbato. Matapos nun, madaling araw na nang makauwi si Lolo Imbo. May dalang paa ng baboy ramo. Kaso nagtataka ang binata dahil hindi ito masaya. Paanong hindi malulungkot? Yung mga tambay sinira ang pain ko Nakahuli ako ng malaking baboy ramo pero ito, hindi man lang umabot sa kalahati ang naiuwi ko. Isa rin itong si Leon Pinagpipilitan na humiram ako ng karet hindi naman. Nasa kagubatan ako nung isang araw pa. Ngayon lang nakabalik tapos ako yung pagbibintangan. Sandali. Alam mo ba kung ano nangyari sa taong yon? Ang laki ng noo, parang nabutas nga Baka kinarma po sa kasamahan. Pumunta yun dito para mang-asar Gusto ko na sanang patulan kaso naisip ko yung magiging reaksyon nyo. Kaya umiwas na lang ako. Mabuti naman kung ganon. O siya mamayang gabi, ikaw na muna ang sumuri sa patibong doon sa gubat. Kabisado mo naman ang bahaging pinaglagyan ko Lalakad ako sa bayan, mamayang hapon para kausapin si Timo. Magpapagawa ko ng karet at sundang. May dala pala akong kahoy dyan, ikaw nang bahalang sumibak. Sumunod si Igoy sa utos ng matanda. Kaso nga lang, hindi na kailangan ng patalim sa pagsisibak. May taglay na lakas ang mga kamay. Kahit malaking kahoy ay kayang hawiin. Ito ang ginawa ng binata. Pasimpleng ginamitan ng lakas upang pagpera-perasuhin. Sa hindi inaasahan, nakita ito ng dayong napadaan sa lugar. Magtatanong sana ito nang makita ang lakas ng binata. Sa kabilang banda, sumilay ang nakakalokong ideya. Iha, saan pala dito ang papunta sa bahay ni Leon Recto? Pala, nakita ko kung paano mong hinati yung kahoy gamit ng kamay mo. Iba ang lakas mo Tapos yung mukha mo. Pasensya ka na, pinaglihi ka ba sa unggoy? Napabuntong hininga si Igoy. Lumapit sa bakod upang makausap ito ng maayos. Siguro. Baka. Hindi ko alam kay nanay. Siya na lang ang tanungin nyo. Mas mabuti pa nga, nasaan ba ang nanay mo? Gusto ko siyang makausap dahil baka pwede kitang maturuan ng lihim na karunungan. Tamang-tama ang lakas mo. Kailangan na lang. Hukayin niyo po sa sementeryo. Nandun tignan niyo kung mabubuhay yung nanay ko. Aba, marunong ka rin pala magbiro. Hindi bali na. Saan pala ang bahay ni Leon? Nakita niyo yung daan na yan?
Dumiretso ka lang po tapos po, lumiko. Pagdating sa sagingan, kumanang ka. Makikita niyo yung bahay na binakuran ng yero. Tumalikod kagad si Igoy. May sinabi pa ang matanda pero hindi na pinansin. Walang balak makipag-usap si Igoy sa sinuman. Pagsapit ng takip silim, isa-isang sinuri ni Igoy ang patibong. Naging alisto nang may mahuli ang isa. Usa ang nakaipit sa matinik na kawayan. Nangingisay pa ito. Inabot ang ulo para sana tuluyan nang bigla itong nakawala sabay atake. Napangiwi sa kagat ng kamay. Sa puntong ito, malinaw kay Igoy na ang usa ay sinaniba ng masamang elemento. Mabangis, agresibo, walang tigil sa pagsugod. Gayunpaman hindi nabahala si Igoy. Kinondisyon ng sarili at nang matansya ang galaw ng nilalang, dito sinukat ang hangganan. Nakipagsabayan sa bilis, panay kalmot at kagat. Sinikap naman ng binata na mahawakan sa binte at balian. Nang magawa dito na nakabuelo ng maayos si Igoy, gamit ang lakas ng kamao. Sinuntok ng sinuntok hanggang sa mawasak ang bungo. Binalian ng leeg at mga binte. Sa pag-aakalang nagkataon lang ang lahat, binulabog ng matanda. Tama nga ako Likas ang taglay mong lakas. Ano nga pala ang pangalan mo, iho? Ako nga pala si Primo. Isa kong antingero na may kakayahan na tumawag ng espiritu para pasapiin kahit kanino. Yan ang ginawa ko sa usa. Napukaw ang interes ko sa ginawa mo doon sa mga kahoy. Ngayon napatunayan ko na may tinatago ka talagang lakas. Pinatunog ni Igoy ang mga buto sa kamao, sabay titig ng masama. Wala akong pakialam kung sino ka o kung ano ang kaya mong gawin. Kahit kainin mo pa yung usa na yan, wala akong paki. Tumalikod si Igoy, pero panay habol ang matanda. Nagpupumilit na pakinggan. Nakaabot sila sa pwesto ng mga tambay kung saan kagad pumalibot. At muli, pinagdiskitahan ng binata, kaso nga lang meron ng kakampi. Nang umabante ang tambay para puruhan ng taga si Igoy, pasimple itong binalibag ni Mang Primo. Nagulat ang lahat. Nagtanong kung sino ang matanda. Ako lang naman ang papatay sa inyo kapag sinaktan nyo ang binata. Mga walang ya kayo. Kung makatawa, kala nyo perpekto. Ito nga isaw, pango. Ito bungal. Ikaw pangit. Laki ng katawan nyo pero liit ng utak nyo. Ama, kung magkapagsalita ka, parang perpekto ka. Hoy Manong, huwag ka makialam dito. Si Igoy ang gusto namin. Huwag kaming alam. Nang magsimula ang salpukan, palihim na umalis si Igoy. Wala siyang balak makipagsabayan sa mga ito. Narinig pa ang pagtawag ni Mang Primo pero hindi na pinansin. Lumipat sa kabilang bundok kung saan naglalatag din ang patibong si Lolo Imbo. Sa puntong ito, may naabutang baboy ramo. Bagong huli lang. Inintay munang malagutan ng hininga. Kaso naunahan ni Mang Leon. Sagad na ang inis ni Igoy, kung kaya't nakatikim ang matanda. Mang Leon, sa oras na hawakan mo ang hayop na yan, babaliin ko yung kamay mo. Ako naman, wag mo naman akong tinatakot, Igoy. Wala naman sa kalakaran na kung sinong naglagay ng patibong, siya ang may-ari ng huli. Ang importante dito, kung sino ang nakakita. Ako ang nauna dito, nandito na ako kanina pa. Kung butasan ko ng tuluyan yung noo mo. Ay Manong, magkalinawan nga tayo. Respeto lang din sa may-ari ng pain. Si Lolo Imbo naglatag ng mga patibong sa lugar na ito. Kahit tignan mo po, may pangalan yan. Di ba kinontrata mo yung mga tambay? Naroon sila sa kabila antayin mo yung huli nila. Sino ka ba para magdikta, ha? Hoy,
Matagal na akong nangangaso sa lugar na ito at walang sino man na maglalakas ng loob na magsalita laban sa akin. Kakasagot ko nga lang sa'yo Manong, sige na. Habang may natitira pa akong respeto sa'yo, huwag ka na magmatigas. At bakit anong gagawin mo ha? Papatayin mo ko? Babalian mo ko? Napabuntong hininga si Igoy ng makabuelo. Ginamit ang bilis upang makalapit at pasimpleng binalian ng braso ang matanda. Umalingaw-ngaw ang daing ng matanda pero hindi ito alintana. Binaling ang atensyon sa pagkalas sa baboy ramo. Binuhat ito, ngunit iniwan si Mang Leon sa lugar. Malayo man ang nilakad, hindi pa rin nakaiwas sa sermon ni Lolo Imbo. Hindi rin maunawaan kung bakit sa tuwing may nangyayari sa lakad, alam na alam ng lolo kahit wala siya sa lugar. Nakahuli ka nga, pero meron kang inagrabyadong tao. Ay nako Igoy, akala ko ba iiwas ka sa gulo? Bakit ikaw ang nagsimula? Hindi ko alam kung paano nyo nalaman pero lilinawin ko lang po, Lolo. Si Mang Leon ang nauna. Kung hindi siya nakialam sa huli natin, malamang wala naman akong gagawin Alangan namang hayaan ko siya. Ilang beses niya na tayong ninakawan. Panahon na para lumaban. Tapos pati pagkatao at itsura mo hahamakin nila. Igoy, alam mo naman na malayo ang itsura mo sa normal na tao. Buong buhay mo, wala ka nang narinig kundi pangungutya. Sigurado ka ba sa pasya mo? Sa oras na kakalaban ka sa kanila, magiging mas mahirap ang haharapin mo. Wala na ho akong pakialam. Ang sa akin ngayon, tama na ang pananahimik. Dapat nga nung una pa lang, pinakita na natin sa kanila na kaya nating lumaban. Tignan mo, umabot tuloy sa ganitong punto. Umupo sa tapat si Igoy nang sumenyas ang matanda. Apo, alam mo ba nung pinagbubuntis ka, pinagli ka ng nanay mo sa maalamat na ikugan? Hindi sinasadya ng nanay mo. Nang mga panong yung kasi, sumasama siya sa akin sa pangaso. Hindi pa niya alam na buntis siya. Iniwanan ko sa paanan ng kabundukan. Matyaga siyang nag-aantay doon. Hanggang sa araw-araw nga yun Ang sabi niya, gusto niya ang presensya ng hindi nakikitang nilalang. Doon ako nagduda. Pinasuri ko siya sa komadrona. Buntis. Pinasuri ko din sa albularyo. Pinaglika sa ikugan. Wala na akong nagawa. Wala po akong pakialam kung saan ako pinagli. Ang importante sa akin, buhay ako. At higit sa lahat, hindi na ako mananahimik. Igoy, umamin ka nga. Tumapang ka ba dahil dyan sa pambihira mong lakas? Apo, kung pinagpala tayo sa ganyang bagay, dapat nating gamitin sa tama. Hindi yung sasamantalahin mo para magigante. Lolo, hindi ko naman po siguro tinaglay ang katangian ng ikugan para lang gamitin sa wala. At saka hindi naman ako nang lalamang Kung wala silang gagawin sa akin, wala din akong gagawin sa kanila. O siya, sige. Ano mang balak mo, handa kitang suportahan. Hindi kita papabayaan. Nang matapos ang pag-uusap, sinubok agad ang pagkakataon. Isang baboy ramo ang biglang sumugod. Giniba ang bakod. Nang makita ang mga mata nito, alam niya na hindi normal. Katulad doon sa usa. Paglabas ng bahay, nasipat si Mang Primo na kaagad kinalas ang sapi ng hayop. Pasensya na kayo. Dito kasi gumaripas hindi ko sinasadya. Babayaran ko na lang ang nasira. Sinadya niyo yan, Manong. Huwag niyo nang ikaila. Ulitin ko, tinatanggihan ko ang alok niyo. Teka, sandali nga. Ano nangyayari, Apo? Sino naman yung tao na yan? Manong mawalang galang na. Anong pangalan mo? Ako si Primo. Isa akong antingero.
Naglalakbay ako sa mga lugar para maghanap ng matuturuan. Nakita ko yung apo mo eh. Hindi may kakailangang lakas sa taglay ng binata. Baka pwede ko siyang turuan para magabayan ng maayos. Kapag napag-aralan, magagamit ito sa tama at kabutihan. Wag na, Manong. Alam naman natin kung ano talaga ang pakay mo eh. Hindi mo ako gustong turuan. Gusto mo lang kunin at pakinabangan ng kakayahan ko. Yan ang katotohanan. Ay nako iho, wag mo namang masamain ang punto ko. Gusto ko lang talagang maturuan ka ng tama para magamit mo na maayos ang kakayahan. Tama na, Manong. Kung tapos ka na magsalita, pwede ka nang umalis. Papasok na sana ng bayang maglolo nang umatake si Mang Primo. Tinawag muli ang baboy ramo. Walang pasabi na umararo. Kalahati ng bahayang nawasak. Napuruhan si Lolo Imbo. Nasagad ng husto ang pasensya ng binata. Sa puntong ito, pumalag sa hamon ni Mang Primo. Sinalubong ang baboy ramo. Sinuwag pero hindi natinag sigoy. Binuhos ang lakas. At nang matansya, pinutol ang pangil. Dahilan para kumalas ang sapi. Kumaripas ng takbo ang baboy ramo palayo sa lugar. Babalingan na sana si Mang Primo. Kaso nga lang bigla itong naglaho. Wala na ring atrasan. Sinugod ang bahay ni Mang Leon. Sumakto ang pagkakataon dahil naabutan itong nag-uusap. Pinagpaplanuhan kung paanong makukuha ang lakas ng binata. Bago pa man matapos ang pag-uusap, binulabog ito ni Igoy. Isang suntok sa pintuan, nayanig ang buong tahanan. Kung si Mang Leon natatakot, tuwang-tuwa naman si Mang Primo. Huwag ka nang magmatigas. Ipapangako ko, ako ang maestro na magtuturo sa'yo ng tama. Yung lakas mo, konti na lang ang kulang dyan. Karen, konti na lang ang kulang ng buhay niyong dalawa. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Hindi ako magpapadikta kahit kanino. Sinira niyo ang tahanan ko at napuruan si Lolo. Sapat ng dahilan yan para gantihan kayo. Kumilos si Igoy, pero natigilan ng mapansin ang pasugod ng mga aso. Maging ito, pinasapian ng antingero. Nanlilisik ang mga mata. Agresibong sumugod. Habang isa-isang kinakalaban ng mga ito, si Mang Primo sa kabilang banda, patuloy sa pagriritual upang tawagin ang mga asong gubat. Hindi nakasilip ng pagkakataon si Igoy dahil panay sugod ang mga ito. Kahit ang lakas niya, unti-unti nang humihina. Nang makita ang mga asong gubat na paparating, napilitang tumakas. Kaso nga lang wala siyang kawala sa mga ito. Hingal na hingal na nakarating sa kagubatan, nakapalibot ang mababangis na hayop. Lumitaw din si Mang Primo na walang tigil sa pagsasalita. Madali naman akong kausap iyo. Kung sana pumayag ka na lang, hindi tayo magkakasakitan. Tignan mo ngayon, napuruan pa ang lolo mo. Marami ka pang kalaban. Iho, hindi pa naman huli ang lahat eh. Pwede ka pang sumagot ng oo. Kung gagawin mo yan, utusan ko mga asong gubat na tumigil. Nagtataka ako, Manong eh. Hindi ba antingero ka? Bakit ganyan ka umasta? Desperado ka ba na magnakaw ng lakas ng iba? Hindi ka ba marunong makontento sa kung anong meron ka? Ang daldal mo naman, iho. Mukhang hindi ka madadaan sa usapan. Sige, total ikaw naman ang nagmamatigas. Huwag kang magrereklamo sa mga mangyayari. Saudyat ni Mang Primo. Sumugod ang mga ito. Alisto si Igoy. Tinapatan, binalibag, binalian. Kaso nga lang sa dami ng kalaban, damang-dama niya ang bawat kagat at kalmot. Hindi na rin mapigilan ng puwersa. Dinadaganan siya ng mga ito. Hindi na makahinga. Biglang yumanig ang paligid.
maririnig ang malakas na yabag na paparating sa kinalalagyan. Kaso nga lang, walang makikita sa kahit anong direksyon. Ang meron lamang, pakiramdam na may dambuhalang higante. At ang sumunod na nangyari, isa-isang nabalibag ang mga aso. Bawat salpok sa puno ay nahati ang katawan. Nagtaka ang dalawa. At bago pa man makasagot, napansin ng binata na may humatak sa matanda. Paulit-ulit na hinambalos sa lupa. Nakabaon na sa hukay si Mang Primo. Dito napagtanto ang nangyari. Dama ng binata ang presensya ng ikugan. At ang sarili niya, napansin ang nag-aapaw na lakas. Napangiti, lihim na nagpapasalamat. Inakalang tapos na pero biglang bumangon si Mang Primo. Pumwesto, pumikit, kinumpas ang mga kamay sa hangin. Sumambit ng orasyon. Mula sa malayo maririnig ang mabangis na alulong. Pero bago pa man matawag uli ang asong gubat, kumilos na ang binata. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan. Humilata, duguan, pero nakuha pa ring tumawa. Hinalungkat ni Igoy ang gamit. Napansin ang tangan. Itim na bato na napakalakas ng puwersa. Bumuelo si Igoy. Sinira ang tangan. Nagpakawala ng napakalakas na enerhiya. Tumalsik siya ng napakalayo. Namanid ang buong katawan. Sumakit ang ulo at naduwal. Hindi! Bakit mo winasak ang tangan ko? Lapastagan ka! Hindi na magawa pang kumilos ni Mang Primo nang may puwersang humila patungo sa kadiliman. Namalaya na lamang ni Igoy ang walang tigil na pagsigaw hanggang sa matahimik. Sinundan ng paghangos na parabang isang unggoy. Sinulya pa ni Igoy ang direksyon kung saan mapapansin ang yabag. Mula roon, parabang namamalikmata si Igoy. Biglang rumihistro ang itsura ng dambuhalang unggoy. Maya-maya pa ay naglaho sa kadiliman. Paika-ikang naglakad pauwi. Nagkamalay si Lolo Imbo sa hindi malamang dahilan na wala ang sugat na tinamo kanina. Si Igoy sa kabilang banda, dama pa rin ang dulot na pinsala sa katawan. Apo, anong nangyari doon sa tao? Huwag mo sabihing pinatay mo. Hindi po ako, kundi ang ikugan. Nagpakita siya eh. Tinulungan ako matalo ang antingero. Antingero ng kaliwa yata yun. Ubod ng kasamaan. Nagpakita ang ikugan, paano? Maalamatang nilalang na yon. Espiritu niya lang ang nagpaparamdam para mo nasabi nagpakita. Nakita mo ba talaga ang itsura? Oho, kamukhang kamukha ako nga eh. Tatay ko siguro yun. Talaga nagbiro ka pa? Pero totoo naman po, hawig kami. Talagang pinaglihi ko sa itsura ng unggoy na yan. Ay nako, hindi bale na ang importante. Wala nang nanggagambala sa atin. Magpahinga ka na nga. Bukas sa bukas ayusin natin yung bahay. Mukha na tayong pulubi sa lagay natin ah. Sigurado ka ba talaga na wala na tayong kalaban? Wala na ho, Lolo. Sige na. Magpahinga na ho kayo. Maupo lang ako sandali. Ang totoo, hindi siya makapaniwala sa naging takbo ng kaganapan. Sa pagkakatanda, tiniis lamang ang pangungutya ng mga tao. Hindi na malaya na umabot sa punto na makakaharap ang isang antingero, mapapalaban, at higit sa lahat, ang pagpapakita ng ikugan. Kaso nga lang, napansin din ni Igoy, matapos niyang basagin ang tangan ng kalaban, unti-unti ding nabawasan ang personal na lakas. Na tila ba, kasabay ng pagkawala ng tangan ni Mang Primo, nawala din ang kakayahan na taglay niya. Ngunit kasabay din ng lahat ng ito, ang pangungutya ng mga tao sa kanya ay nabawasan. Na parabang, ang kapangyarihang taglay ng kanyang lakas, kaakibat din ito, ang hindi magandang pagtingin sa kanya ng mga tao. Ngunit ganun pa man, hinding-hindi niya makakalimutan ang kaganapan.
nang minsan niyang masilayan ang malakas na kapangyarihan ng isang pambihirang nilalang na kung tawagin ay ikugan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Bong. Taong 1970. Samar. Nang mga panong ito, ang Dumaguete ay hindi pa abalang lungsod na kilala natin ngayon. Wala pang naglalaki ang gusali at ang mga kalsada ay mas tahimik kaysa sa karaniwang gabi. Paglagpas ng alas 6, para bang nagbabago ang hangin sa mga liblib na bahagi ng Valencia at Bakong. Lumalamig, bumibigat, nagiging masyadong tahimik. Sa ganitong oras, ang tanging maririnig mo lamang ay huni ng mga kuliglig, ang paggapas ng dahon ng nyug, at ang kaluskos ng mga sanga na parabang may dumadaang hindi mo nakikita. Kaya naman ang mga tao ay mabilis na nagsasara ng mga bintana at pintuan, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot sa mga aninong hindi marunong kumatok. Maraming kwento ang umiikot sa mga baryo, mga kwento ng aswang, maligno, at mga nilalang na gumagala kapag tahimik na ang mundo. Ngunit si Bong, hindi kailanman naniwala sa mga ganitong bagay. Para sa kanya, lahat ng nangyayari ay may lohikal na paliwanag. Ang sakit ay sakit. Ang takot ay gawa-gawa lamang ng isip. Ang mga pamahiin, panakot lang ng matatanda para sumunod ang kabataan. Ngunit nagbago ang lahat ng magkasakit ang kapatid na si Mateo. Hindi ito ordinaryong lagnat o ubo. Hindi din ito simpleng karamdaman na kayang gamutin ng gamot mula sa butika. Sa loob lamang ng ilang araw, unti-unting nag-iba ang katawan ni Mateo. Ang balat nito ay kumakapal at nagiging magaspang. Wari balat ng punong kahoy. May mga bahaging nagbibitak na parang tuyong kahoy. At ang dating malinaw na mga mata, dahan-dahang naging kulay abo. Malamlam at walang buhay. Doon unang naramdaman ni Bong ang takot na hindi kayang ipaliwanag. At sa uli, kahit labag sa kalooban, napilitan nitong hanapin ang taong matagal nang binubulong ng mga taga-baryo, ang sinasabing mananambal na nakatira sa paanan ng bundok Talinis. Ang sabi ng matatanda, ang mananambal na yon ay hindi lang basta manggagamot. Dahil hindi nito kayang mag-isa, nagpa siya si Bong na kumuha ng kasama, si Pierre. Inarkela nito ang dalawang lalaki, mga taong sanay sa dilim at hindi madaling umatras. Una ay si JR. Isang mangingisdang matikas ang pangangatawan, may malalim na peklat sa pisngi. Ikalawa ay si Aston. Isang lalaking tahimik, nagmamasid at bihirang magsalita. Pero may kakaiba sa kanya. Palaging hinahaplos ang maliit na barya sa loob ng bulsa na parabang yon ang nagbibigay ng lakas ng loob. Hindi alam ni Bong kung ano ang dahilan, ngunit sa bawat sandaling papalapit sila sa bundok Talinis, mas lumalalim ang kutob. Ang paghahanap sa mananambal ay hindi simpleng paghingi ng lunas. Ito ay paglapit sa isang mundo na matagal niyang tinatangging paniwalaan. Malayo pa ba tayo, JR? Parang kanina pa tayo paikot-ikot sa kakahuyan ha. Sigurado ko bang ito yung daan? Tumigil si JR at tumingin sa paligid. Huwag kang maingay, Bong. Ang mga puno dito, hindi lang basta halaman. Sila ang mga bantay. Ang bawat kaluskos na naririnig mo ay maaaring isang paanyaya o isang babala. Wika ni JR. Hoy, huwag mong takutin ang bata, JR. Wika ni Aston. Lumingon ito kay Bong. Bong, tandaan mo ang sinabi ko sa'yo kanina. Ano man ang makita mo,
Huwag kang magpapakita ng takot. Ang takot ay amoy na masangsang para sa mga nilalang dito. Kapag naramdaman nilang nanginginig ka, mas lalo silang gaganahan. Bakit? Ano bang meron sa lugar na to? Kinakatakutan nyo, mga hayop, mga tulisan? Ano ba? Hindi lang ito basta gubat. Bong, ito ang bakura ng mga sugo. Hindi sila basta aswang na nakikita mo sa mga kwento. Seryoso ba kayo, sugo? Akala ko ba manggagamot ang pupuntahan natin? Pero bakit siya nag-aalaga ng mga ganyang nilalang? Para masigurong ang makakarating lang sa kanya ay mga taong handang mamatay para sa hinihingi nilang tulong. Yan ang presyo ng pakikipag-usap sa kanya. Ngayon, itago mo na ang gaserang yan. Ang liwanag ay nagsisilbing parola para sa kanila. Hayaan mong masakop ang mata mo ng kadiliman. Mas ligtas ang bulag kaysa sa may dalang sulo sa gubat na ito. Habang naglalakad sa masukal na bahagi ng gubat, napansin ni Bong na parang may sumasabay sa kanilang pagakbang. Hindi to tunog ng sapatos, kundi tunog na makuko na dumidikit sa basang lupa at mga dahon. JR, narinig mo ba yun? Huwag kang lilingon. Maglakad ka lang. Isipin mo ang kapatid mong si Mateo. Isang tinig ang tumawag mula sa madilim na bahagi ng mga puno. Boses ito ni Mateo, ang may sakit na kapatid. Bong, tulungan mo ko. Ang sakit ng balat ko. Bakit mo ko iniwan? Napatigil si Bong. Ang boses ay eksaktong-eksakto sa kapatid. Ang bawat buntong hininga, ang bawat panginginig ng boses ni Mateo ay naroon. Akmang lilingon si Bong nang bigla siyang pigilan ni Aston sa balikat. Tumigil ka. Tumingin ka sa akin, Bong. Hindi mo ba naiisip? Ang kapatid mo ay nasa bayan, nakaratay sa banig. Ang naririnig mo ay engkanto. Isang uri ng nilalang na kumukuha ng alaala mula sa hangin upang linlangin ka. Pero Aston, boses ng kapatid ko yun eh. Paano nilang nakuha yung boses ni Mateo? Dahil ang kapatid mo, unti-unti nang nagiging bahagi ng gubat na ito. Ang sakit niya ay hindi galing sa mikrobyo. Ito ay isang sumpa at ang gubat na ito ang may-ari ng sumpa na yon. Biglang may tumalon mula sa itaas ng isang malaking puno. Isang nilalang na may mahabang katawan. Tila tao, ngunit ang mga braso ay hanggang lupa. Wala itong ilong at ang bibig ay punong-puno ng maliliit at matutulis na ngipin na gaya ng sapating. Ang mga mata nito ay puti. Walang balintataw. Bong, dito ka lang sa likod namin. Mabilis na kumilos ang nilalang. Sa isang iglap, nasa harapan na ito ni JR. Akmang sasakmali ng liig. Ngunit bago pa ito makadikit, inilabas ni Aston ang hawak nitong barya. Ibinato sa lupa sa pagitan nila at ng nilalang. Isang malakas sa tunog ng paputok. Parang kiskis ng bakal sa bato ang narinig at ang nilalang ay napaurong na para bang napaso ang mga paa sa lupang tinatapakan. JR, ang langis! Binuhusan ni JR ang ginunting nito ng isang malapot at parang malabnaw na kulay dilaw na likido mula sa isang maliit na bote. Sa bawat kumpas ng bitbit na sandata, may lumalabas na wari usok na amoy asupre at sunog na buhok. Sino kayo para pumasok sa teritoryo namin? Ang amoy ng kapatid mo, malapit na siyang maging isa sa amin. Bakit niyo pa'y pinaglalaban ng isang bulok na kahoy? Hanggat tumiinga siya, tao siya. Hindi ko hahayaang maging katulad niyo ang kapatid ko. Sumugod muli ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis si JR. Sa isang malakas sa taga,
Nahiwa nito ang balikat ng nilalang. Walang pulang dugong lumabas, kundi isang malapot na itim na likido, amoy panis na gatas at patay na hayop. Umalis ka dito. Kung hindi, ihiwalay ko ang ulo mo sa katawan mo. Sabihan mo ang amo mo, dala namin ang binhi na kailangan niya para sa kasunduan. Napatigil ang nilalang nang marinig ang salitang binhi. Unti-unting umatras pabalik sa kadiliman ng mga puno. Habang nanglilisik ang mga mata, na animoy nangangako ng pagbabalik. Anong binhi ang sinasabi mo, JR? Wala naman tayong dalang kahit ano ah. Akala ko ba, gagamutin niya si Mateo? Yon ang tawag nila sa mga taong may malakas sa kalooban. Bong, ang mananambal sa bundok Talinis, hindi tumatanggap ng ginto, pilak, o anumang kayamanan ng mundo. Ang kailangan niya, lakas o bahagi mula sa mga taong naglalakas loob na pumasok dito. At ang baryang yan, ano yan? Ito ay galing sa lumang kampana na kailanman ay hindi nabasbasan. Hindi ito banalbong, ito ay pangontra. Sa mundong ito, kailangan mo ng panangga na kasing tigas din ang kanilang puso. Huwag kang magtanong tungkol sa simbahan dito. Ang mga nilalang sa Talinis, hindi natatakot sa krus. Natatakot sila sa mas malakas sa kapangyarihan, ang kapangyarihan ng sakripisyo. Naguguluhan na ako. Wala akong ideya sa mga sinasabi niyong dalawa. Gusto ko lang mapagaling ang kapatid ko eh. Bakit kailangan ganito kadelikado? Wala bang mas madaling paraan? Dahil ang buhay ay may timbang. Bong, at wala nang ibang paraan pa para kumuha ng isang bagay mula sa kamatayan. Kailangan mong mag-alay ng kapalit. Walang libre sa ilalim ng bundok Talinis. Kahit ang hangin na nilalanghap mo ngayon ay may bayad. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad. Ang daan ay lalong kumipot. Ang mga puno sa paligid ay parabang naglalakad din. Dahan-dahang nagsasara sa kanilang likuran upang hindi na makabalik. Napansin ni Bong ang mga nakasabit na damit sa mga sanga. Punit-punit na barong at saya na tila ilang dekada nang naroon. Bakit may mga gamit dun? Kanino kaya ang mga yan? Yan ang mga bakas ng mga hindi nakalabas. Huwag mong tititigan. Baka makita mo ang may-ari niyan na nakasilip sa likod ng mga dahon. Bago nila marating ang paanan ng kabundukan, nadaanan ng mga ito ang isang maliit na lawa. Ang tubig nito ay hindi gumagalaw, wari itim na salamin. Sa gitna ng lawa, may isang lalaking nakatayo. Ang tubig ay hanggang bewang niya. Ang balat naman nito ay parabang natutuklap at may mga buto nang lumalabas. Tulungan niyo ako, maawa kayo. Wika ng lalaki. Ang mga mata nito ay wala na ring laman. Para itong dalawang butas kung titignan ng maigi. Akmang lalapit si Bong nang pigilan siya ni JR. Wag, Bong! Yan ay isa sa mga naiwan. Pero hindi natin siya pwedeng iwan ng ganyan. Bong, tumingin ka sa mga paa niya. Tumingin si Bong at napasinghap. Ang mga paa ng lalaki ay hindi nakatapak sa lupa. Ang mga ito ay nakakadena sa mga ugat na galing sa ilalim ng lawa. Ang mga ugat ay animoy humihigop ng sustansya mula sa mga binti. Dahilan kung bakit hindi siya makaalis. Kapag hinawakan mo siya, ang utang nito ay lilipat sa'yo. Ang batas ng lawang ito ay simple. Ang hindi marunong magbayad ay nagiging pataba. Siya ang babala sa lahat na nagnanais na kumuha ng ginhawa ng walang sakripisyo. Pero tao pa rin ba siya? Hindi na. Siya na lang ang natitirang alaala ng isang taong naging maramot. Sinubukan niyang dayain ng mananambal. Binigyan siya ng gamot
Pero hindi niya ibinigay ang hinihinging kapalit. Ngayon habang buhay siyang magiging ganyan. Hindi patay, pero hindi din buhay. Ang mananambala hindi humingi ng labis, ngunit hindi rin ito tumatanggap ng kulang. Ang timbangan niya ay perpekto, buhay sa buhay, liwanag para sa liwanag. Diyos ko, ganun ba siya kahigpit? Higit pa sa inaakala mo. Subalit hindi ito masama, pero hindi rin siya mabuti. Siya ay balanse. Kung ano ang kinuha mo, kailangang ibalik. Nang makalagpas sa lawa, naramdaman ni Bong ang biglang pagbabago ng hangin. Para bang may humihigop sa lakas nito. Ang mga aninong nakapaligid sa kanila ay lalong dumami. Naririnig ni Bong ang mga bulong sa wikang hindi niya maintindihan. Bisaya na may halong sinaunang tunog. Nandito na tayo! Ito na ba yung lugar, JR? Sa dulo ng isang masukal na dalisdis, naroon ang isang dambuhalang puno. Ang mga ugat nito ay parang mga daliri ng isang higante na nakabaon sa lupa. Sa gitna ng mga ugat na yon, wari isang bahagi ng puno mismo. Naroon ang maliit na kubo, walang bintana, tanging isang pintuan na nakabukas ng sapat para makapasok ang tao. Sa paligid ng kubo nakita ni Bong ang mga anino ng mga nilalang na nakasalubong nila kanina. Pero sa pagkakataong ito hindi sila sumusugod. Nakayuko lang. Tila mga asong napaamo ng kanilang amo. Isang matandang babae ang lumabas. Ang balat ay kulubot na parang tuyong dahon at ang mga mata ay kasing dilim ng gabi. Wala itong suot na sapin sa paa, ngunit ang bawat mga hakbang ay hindi naglilikha ng tunog. JR, Aston, bakit kayo nagbalik sa aking bakuran? Lola, dala namin ang kapatid ng isang may sakit. Sana dinggin niyo po ang kanyang hiling. Lumapit ang matanda kay Bong. Naramdaman ng binata ang isang kakaibang init na nagmumula sa katawan ng matanda. Bong, ang lalaking mahilig sa loika. Naniniwala ka na ba ngayon? Wala na akong pakialam sa paniniwala. Lola, gawin niyo po ang lahat para sa kapatid ko. Handa akong gawin ang lahat ng sasabihin niyo. Ano po bang kailangan niyo? Tumawa lang ang matanda. Isang tunog na nakakapangilabot. Ang kapatid mo ay biktima ng isang agta mula sa kabilang bundok. Gusto siyang gawing haligi ng tahanan. Ang balat ng kapatid mo nagiging kahoy dahil unti-unti siyang inaangkin ng lupa. Para mabawi siya, kailangan mong magbigay ng binhi na mas mahalaga sa buhay niya. Anong binhi po kaya yun, Lola? Ang iyong paningin. Ang iyong mga mata ay nakakakita ng mundo sa paraang hindi namin kaya. Yan ang kailangan ko upang manatiling balanse ang gubat na ito. Kapalit ng paningin mo, ibabalik ko ang hininga at balat ng iyong kapatid. Teka Bong, huwag ka magpadalos-dalos. Masyadong malaki ang hinihingi niya. Mabubuhay si Mateo, oo. Pero habang buhay mo siyang hindi makikita, magiging pabigat ka sa kanya. Alam kong hindi ito ang gusto ng kapatid mo. Napatigil si Bong. Tumingin sa kanyang mga palad. Mga palad na ginamit sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, at sa pag-aalaga kay Mateo. Pagkatapos, lumingon ang binata sa madilim na gubat. Ang huling pagkakataon na masisalayan ang mga anino at mga puno. JR, Aston, salamat sa inyong dalawa. Pero buo na ang aking desisyon. Ang loika na pinaniniwalaan ko noon, nagsasabing ang lahat ay may katapusan. Kung mamamatay si Mateo, tapos na ang lahat para sa kanya. Pero kapag nabulag ako, may pag-asa pa siyang magpatuloy. Mas gusto ko nang mamuhay sa dilim kaysa mabuhay sa liwanag na punong-puno ng pagsisisi dahil hinayaan ko mamatay ang sarili kong kapatid.
Humarap si Bong sa matanda. Sige Lola, papayag na po ako. Kunin mo ang kailangan mo. Pero tandaan mo ang pangako mo. Ibalik mo ang kapatid ko. Ibalik mo siya sa amin ng buo ang katawan at malinaw ang isipan. Huwag ka lang magtatangka na mandaya, gaya ng lalaki sa lawa. Dahil kung gagawin mo yon kahit mabulag ako, papatayin kita. Ngumiti ang matanda. Isang ngiti na nakakakilabot. Matapang na binhi. Ang mga salita mo ay nakatali na sa mga ugat ng punong ito. Hindi na mababali. Hindi na mababawi. Itinaas ng matanda ang kulubot na kamay. Dahan-dahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Bong. Ang init ay naging hapde. Isang hapde na tila unti-unting nasusunog ang kanyang balintataw. Halika sa loob, anak. Iwanan natin ang mga kasama mo sa labas. Ang liwanag ay hindi para sa'yo, kaya wag mo itong sayangin sa uling sulyap. Lumingon si Bong kina JR at Aston sa huling pagkakataon. Ang mga mukha ng kasama ay parang malabong anino na lamang dahil sa luwang namumuos sa mga mata. JR, pakisabi kay Mateo, mahal ko siya. Pinasok ng matanda si Bong sa loob ng kubo. Ang loob ay amoy insenso at tuyong dugo. Maraming mga banga na may mga nakasulat na hindi mabasa. Inutusan siya ng matanda na maupo sa isang maliit na bangko na yari sa ugat ng punong balete. Huwag kang sisigaw. Ang sigaw ay tanda ng pagsisisi. At kapag nagsisi ka sa gitna ng ritual, pareho kayong mamamatay ng kapatid mo. Kinuha ng matanda ang isang maliit na baon ng nyug na may lamang pulang likido. Pinainom niya ito kay Bong. Pagkainom, naramdaman nito ang matinding pagkahilo. Ang paligid ay tila umiikot. Pagkatapos hinawakan ng matanda ang kanyang muka. Ibigay mo ang liwanag para sa buhay. Isang pabulong na dasal. Naramdaman ni Bong matinding init sa mga mata. Tila may mga nagbabagang bakal na idinikit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo pero hindi makagalaw. Unti-unti, ang mga anino sa loob ng kubo ay naging kulay abo hanggang sa maging ganap na itim ang lahat. Tapos na. Maaari na kayong umalis. Ang kapatid mo ay gising na sa mga oras na ito. Inalalayan ni JR at Aston si Bong palabas. Ang mga mata ay naging purong puti. Wala nang balintataw. Wala nang kulay. Bong, ayos ka lang ba? Wala akong makita, JR, pero nararamdaman ko kayo. Nararamdaman ko yung tibok ng puso nyo. Nararamdaman ko yung mga nilalang sa paligid. Hindi na sila nakakatakot. Habang naglalakad pabalik, si Bong na ang nangunguna. Kahit wala siyang paningin, tila alam ang bawat ugat at bato sa daan. Ang mga nilalang sa gubat ay tumatabi sa kanilang dinadaanan, parang nagbibigay pugay sa ginawang sakripisyo ni Bong. Nang makarating sa bayan, agad silang dinaluhan ng pamilya ni Mateo. Bong! Mateo! Gising na siya! Pumasok si Bong sa silid. Inalalayan nila JR. Kahit hindi nakakakita, naramdaman niya si Mateo na nakaupo. Ang balat ay makinis na at ang mga mata ay bumalik na sa normal. Kuya? Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Bong, napaiyak siya. Kuya, ano nangyari sa mga mata mo? Wala to, Mateo. Nakikita mo na ba ako? Ayos ka na ba? Oo kuya, pero... Huwag kang mag-alala. Ngayon ako naman ang aalagaan mo, ha? Tandaan mo sa mundong ito, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Minsan kailangan mabulag pa para makita ang tunay na halaga ng buhay. Mula noon, hindi na muling nakakita si Bong. Ngunit naging tanyag siya sa Dumaguete bilang taong kayang makipag-usap sa gubat.
Sinasabing tuwing gabi, may mga nilalang na bumababa mula sa Valencia para bumisita sa kanyang bintana. Sila ay nagdadala ng mga babala tungkol sa bagyo, lindol, o kahit mga masasamang tao na papasok sa bayan. Si Bong ay naging tagapamagitan, isang paalala na noong mga panong ito, sa paanan ng bundok ng Talinis, isang lalaki ang nagbigay ng sariling liwanag upang magpatuloy ang buhay ng kanyang kapatid. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Kabayan collectors, if ever nangangailangan kayo ng depensa espiritual, mga gamit na kaya kang bigyan ng proteksyon sa kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Etong bracelet na to, yung marahuyo, may kasama yung rebuelta. Kung ano man yung sumpa na nararamdaman mo, kung ano man yung sumpa na ipinataw sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. If ever interesado kay visit mo lang ang www.licamerchandise.com or pindutin mo yung basket, nandito yan sa may video. Maraming salamat, kita-kits sa susunod na kwento.